Patuloy pa rin ang pagbuhos ng tulong para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Pero ang problema, naantala ang pamamahagi nito dahil nga sa matinding traffic. At live naman mula sa Bogo City, nasa frontline ng balitang yan si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, ano nga pagdahilan nito nga matinding traffic dyan? Nikki, hanggang sa ngayon ay nananatiling mabigat pa rin ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Northern Cebu. Sunod-sunod pa rin kasi ang pagdating ng mga sasakyan na may dalang relief goods para sa mga biktima ng lindol. Para solusyonan yan, hinimok na ni Cebu Governor Pam Baricuatro na gawing centralized na lang ang mga donasyon ng mga individual at pribadong grupo. Bukod kasi sa traffic, nagpapabagal din aniya ang uncoordinated aid distribution sa pag-abot ng mga LGU ng tulong sa mga apektadong residente. Ganito rin ang naging assessment ng Office of Civil Defense Central Visayas. Samantala, may mga ilang residente pa rin na pinipiling manatili sa labas ng kanilang mga tahanan at manglipos ng pagkain sa mga gilid ng kalsada. Wala raw kasing trabaho ang ilan sa kanila at ito na lamang ang nakikita nilang paraan para maitawid ang kanilang pang-araw-araw. Sa ngayon, sinimulan ng itayo ang tent city sa sitio Manihaw sa Barangay Cugon sa Bogo City. Yan muna ang gagamitin ng mga nawala ng tirahan dahil nga nasira ang ilang evacuation centers dulot ng lindol. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, sisimulan na nila ang pag-aayos ng mga kalsadang nasira ng lindol sa mga susunod na araw. Narito ang kanyang pahayag. The rehabilitation will already begin maybe in the next 2 days by Monday. Ayusin na yung bridges, ayusin na yung roads, permanent. Nikki, sa ngayon ay nandito tayo sa Barangay Bungtod, dito pa rin sa Bogo City, no, ang naging ground zero nga ng magnitude 6.9 na lindol na tumama dito sa Northern Cebu. Dito ay mayroong humigit kumulang 100 na mga residente ang kasalukuyan na nananatili at ayon sa kanila, ang ilan sa kanilang mga tahanan ay partially damaged, yung ilan naman ay talagang wala nang uuwian at all. Bukod pa dyan, no, may mga nagsabi na mayroon ng mga kuryente ang kanilang mga tahanan pero yung tubig ang nananatiling hamon sa kanila. Kaya naman pagka sa ganitong mga panahon at pagkakataon, mas pinipili na lamang nila na manatili sa labas ng kanilang mga bahay at manglimos, no, sa mga residente dito at sa mga sasakyan na dumadaan para makatawid sa kanilang pang-araw-araw. Nikki. Arles, kanina no, nakita namin yung tent city. Paki-describe naman sa amin itong mga to. Gaano kadami ang mga taong pwedeng mamalagi muna doon at sa ngayon ba pwede na siyang tirhan? Nikki, ayon kay Secretary Vince Dizon, no, ng DPWH, ay mayroon ngang 20 hektarya na gagamitin na lupain para maitayo itong tent city na ito. Sang-ayon na rin sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang bisitahin niya ang probinsya nitong nakaraang mga araw. No? Kanina ay mayroon ng 19 na mga tent na naitayo pero plano ng DPWH at ng local government unit ng Cebu, no, dito sa Bogo, pati na rin ang Philippine Red Cross na ma-accommodate nga kung ilan ang maaaring mga residente na makapanatili dito pero temporarily lamang, no. Ayon sa kanila ay lalagyan ito ng ilang mga pasilidad at gaya na lamang ng mga makeshift na mga health centers at magkakaroon din ng espasyo para sa mga bata nang sa gayon ay mapagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral at espasyo din kung saan maaaring gawin ang psychosocial activities dahil isa sa mga dahilan kung bakit ayaw pa rin bumalik ng ating mga kababayan sa kanilang mga tahanan ay yung trauma, no, sa nangyari na lindol at kailangan daw kasama ito sa mga ma-address nang sa gayon ay hindi lamang mga infrastruktura ang mai-rebuild ng probinsya kundi ang moral ng mga residente dito na nakaranas ng lindol. Nikki. Maraming salamat mobile journalist Arles de los Santos live mula sa Bogo, Cebu. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.